Ang nakakadurog ng pusang kwento na ito ay tungkol sa dalawang mga batang kung saan sa halip na makahanap ng masayang pamilyang magmamahal sa kanila, sila ay napunta sa dalawang taong may masamang hangarin. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Ang state ng Georgia ay matatagpuan sa timog silangang bahagi ng US. Kilala ito sa kanilang magagandang baybayin, mga bukid at iba pang kabundukan. Noong huling taon, may populasyon ng estado ng mga nasa humigit sa 11 million katao at ito ay pangwalo rin sa pinakamataong state sa US. Ayon pa sa census, panglima ang Georgia sa may pinakamababang cost of living sa Amerika, kaya maraming tao ang kinukonsiderang manirahan doon at pagkapamilya. Ito rin ay isa lamang sa mga dahilan kung bakit dito piniling tumira ng gay couple na sina William at Zachary Zullock. Parehong may magandang reputasyon ang dalawa sa kanilang komunidad, kung saan si Zachary na 36 years old ay nagtatrabaho nun sa banking sector, habang si William naman na 34 years old ay nagtatrabaho bilang isang government employee. Bukod sa stable na income, nakatira din ang dalawa sa isang magandang subdivision, kaya kung iyong titingnan, halos na sa kanila na ang lahat. Kalaunan upang makumpleto pa ang kanilang buhay, nagpasyang dalawa na mag-ampun ng mga bata upang maging sarili nilang mga anak. Sa tulong ng isang Christian Special Needs Agency na isang organisasyong tumutulong sa mga batang magkaroon ng buong pamilya, doon na nila nakilala ang dalawang kabataang lalaki. Dahil ang mga ito ay parehong minor de edad, hindi na isinapubliko ang kanilang mga pangalan. Gayunpaman, ang isa ay nasa edad na 10 taong gulang, habang ang bunso naman ay 8 taong gulang noong panahong iyon. Kagaya ng normal na proseso sa pag-aampon, nagsagawa ng mga background checks ang agency at ang iba pang mga requirements, pero dahil ang dalawa ay may magandang trabaho at may stable ng pamumuhay, hindi tumagal inaprubahan rin ng agency ang kanilang adoption request. Mula noon, kasama na nilang nanirahan ang dalawang bata sa Georgia at proud rin nilang ibinahagi ang mga larawan ng mga ito sa social media. Subalit sa kabila ng mukhang masasayang litrato at ngiti, lingid sa kalaman ng karamihan, hindi mailarawang kilabot na pala ang dinadanas nila sa kamay ng kanilang dalawang ama. Nagsimula ang investigasyon ng kaso noong July 22, 2022 nang ang Georgia Bureau of Investigation and Computer Crimes Unit ay may nakuhang tip mula sa National Center for Missing and Exploited Children. Ayon sa tip na iyon, may natrace silang child sex material sa isang IP address na matatagpuan sa Walton County, Georgia. Ang parehong area kung saan naninirahan ang Zullock family. Gayunpaman ang mga taong naninirahan sa address na iyon ay hindi ang mga Zullock, kundi ang isang lalaking nagngangalang Hunter Lawless. Nahuli siyang nagda-download ng homemade child porn sa kanyang computer at nang kinwestiyon nila ito, hindi naman siya nagdalawang isip na magsalita kaagad. Inako niya ang krimen pero paliwanag niya, hindi daw siya ang gumagawa ng mga larawan at videos. Sa halip, inilahad niya na ang tao sa likod ng child porn sex ring ay ang isang lalaking nagngangalang daw na Zach Zullock. Ito di umano ang nagpadala sa kanya ng mga litrato at videos at may mga pagkakataon pa ngang inalok nito ang kanyang dalawang mga anak kay Hunter para ibugaw. Dahil doon, si Hunter ay napatunayang guilty sa kasong sexual exploitation of children at siya ay nasentensyahan ng 20 years na pagkakakulong. Ang pagkahuli ni Hunter ay humantong sa pag-iimbestiga pa sa pinaka-source ng mga malalaswang video ng mga kabataan kung saan kumuha sila ng search warrant para sa Walton County residence. Sa sumunod na mga araw, tinutukan ng mga otoridad ang pag-iimbestiga sa Zullock family kung saan ang binisita nila ang tahanan ng pamilya. Nagawa nilang makakolekta ng 7 terabyte, hindi gigabyte lang, kundi terabyte talaga ng mga child sex material. Ang ibig sabihin nun, ang Zullock couple ay may mga higit sa 3,000 hours na mga child pornography recordings at libu-libong malalaswang larawan ng kanilang mga anak. Ang nakakatindig balahibo pang nadiskubre nila, nag-install ng mga kamera ang dalawa sa iba't ibang bahagi ng bahay para lamang idokumento ang sexual na pang-aabuso. Pagkatapos, ang lahat ng footage na iyon ay i-upload nila sa internet upang pagkakitaan. Ayon pa sa mga investigators,
Ang parehong magulang ay paulit-ulit na pinagsamantalahan ang dalawang bata at nirecord nila ang lahat ng iyon upang i-post online at para makita na rin ng iba pang pedophiles at sexual predators. Hindi lamang iyon, kusa ring inako ng dalawa ang krimen sa pamamagitan ng iilang text messages at chat nang ipinagmamayabang pa ni Zack at William sa kanilang mga kaibigan ang kanilang ginagawa. Base pa sa sariling salita ng mga ito ayon sa isang chat, plano daw nilang makipagtalik sa kanilang mga anak kaya mag-standby daw muna sila. Dahil sa mga gabundok ng mga ebidensya laban sa dalawa, di tumagal sila ay parehong umamin sa kanilang krimen at inako pa sa mga officers na sinodomize nila ang mga bata at pinilit din ng mga ito na magsagawa ng oral sex sa kanilang dalawa. Nang mismong araw din iyon, agad silang inaresto ng mga otoridad nang kinukuha rin ang dalawang bata mula sa kanilang poder. Bilang resulta, si William Zulak ay humarap sa 6 counts of aggravated sodomy, 3 counts ng aggravated child molestation, 2 counts ng sexual exploitation of children, at iba pang mga offenses. Samantala ang partner naman niyang si Zachary Zulak ay humarap din sa 2 counts of aggravated sodomy, 3 counts of aggravated child molestation, 2 counts of sodomy, 3 counts ng sexual exploitation of children, at 2 counts of pandering for a person under 18. Tumagal ng halos 2 taon ang takbo ng kaso pero hindi na itinulak ng mga prosecutors na magkaroon pa ng paglilitis. Ito ay sa kadahilan ng ayaw nilang iparanas pa sa dalawang bata ang ikwento ang kanilang trauma sa harap ng maraming tao. Isa pa, sobrang matibay na rin naman ang ebidensya laban sa dalawa. August 20, 2024, araw ng Martes, nag-plead rin ng guilty si William sa lahat ng charges. Samantala noong October 21, 2024, si Zachary naman ay nag-plead ng guilty sa lahat ng charges maliban na lamang sa isa. Subalit hindi rin iyong gumana para sa kanya dahil nang dinala niya ang kaso sa isang bench trial, napatunayan pa din siya doong guilty. At sa huli nitong huling buwan lang ng December 19, 2024, ang dalawa ay parehong nasentensyahan ng 100 taong pagkakakulong nang walang posibilidad na makakuha ng parol. Ibig sabihin, sa bilangguan na nila igugugol ang kanilang buong buhay. Pagkababa ng sentensya, nagbahagi naman ng kanyang salaysay ang District Attorney ng Alcovy Judicial Circuit na si Randy McGinley nang nagsasabing hindi sapat ang pagbibigay diin sa kung gaano kahalaga para sa ating lipunan na magkaroon ng mga individual na handang mag-ampon ng mga batang nangangailangan. Ngunit ang sino mang gumawa nito at pagkatapos ay inabuso ang mga batang iyon ay karapat-dapat lang na makatanggap ng malupit na konsekwensya at ilang dekada sa bilangguan. Ang sentensyang ipinataw ay hindi lamang angkop para sa paulit-ulit na makasariling mga aksyon ng mga nasasakdal, kundi ito ay para din magpadala ng mensahe sa publiko na ang mga naturang kilos ay kailanman hindi pwedeng palagpasin. Dagdag pa nito, ang dalawang defendant ay totoong gumawa ng tahanan ng kilabot at inilagay nila ang kanilang mga madilim na hangarin higit pa sa kahit ano o kahit sino man. Ngayon bagaman ang kasong ito ay laban sa isang LGBTQ couple, hindi rin naman iyon nangangalhulugang lahat sila ay masama na. Pero malinaw lang talagang makikita sa dalawa na ang pinaka-intensyon nila sa pag-ampon ng bata ay hindi para magkaroon sila ng buong pamilya, kundi sa halip ay abusuhin at pagsamantalahan lamang ang mga ito. Kaya ang isang malaking katanungan sa isipan ng mga mamamayan, sa dami ng mga batang nangangailangan ng mag-aampong pamilya, paano masisigurado ng gobyerno na ang pupuntahan ng mga ito ay matinong mga magulang? Sa kasalukuyan, sa bawat estado kabilang na ang Georgia, marami naman ang kinakailangang requirements bago ang isang mag-asawa ay maaprubahan na makapag-ampon ng legal. Kasama na doon ang mga home visits, background checks, references, drug screening at kailangan rin ang mga batang aampunin ay at least 10 taong nakakabata kaysa sa kanilang mga magulang. Gayunpaman sa kabila ng mga pamantayang ito, hindi pa rin talaga masiscreen ang lahat ng bagay tungkol sa mga mag-aampon. Ang isang mapapansin pang bagay sa kaso ay ang pagbabahagi ng mga zulak sa kanilang mga kaibigan sa isang chat na balak nilang makipagtalik sa kanilang mga anak. Maliban pa iyon sa mga iba't ibang nakakakilabot na bagay na ipinagmamayabang nila sa mga ito. Dahil doon pagkatapos ng paglilitis, maraming tao ang nagsasabi na dapat kasuhan din daw ang mga kaibigan nila kasi alam nila ang mga nangyayari pero wala silang ginawa para pigilan ang pang-aabuso.
Gayunpaman sa kabila ng lahat ng iyon, wala sa mga ito ang nadamay pa sa kaso. Sa kasalukuyan, dahil sa pinagdaan ng trauma ng mga bata, nag-undergo pa rin sila ng therapy. Mahirap man para sa kanilang malagpasan ang madilim na bahaging ito ng kanilang buhay. Sana ang dalawa ay makapagsimula muli at makahanap pa rin ng pag-asa. Para kina William at Zachary naman, napakalinaw na sila ay dalawang taong may sakit sa kaisipan. Ang kanilang pagkakahumaling sa mga kabataan at pag-aadik sa pakikipagtalik ay nagresulta sa pagkasira ng dalawang buhay. Dahil sa karumal-dumal nilang krimen, habang buhay nilang pagbabayaran ito sa kulungan at alam naman natin kung ano ang nangyayari sa mga kriminal na nang-aabuso sa mga bata. Siguradong sa loob ng ilang taon, sila mismo ay makakaranas din ng impyerno. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.